ng Panginoon. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Tayo'y laging nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Taas ang kamay. Woo! Palapakan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Because we are free. And lost another one. I am free. I am free. I am free. And lost another one. I am free. I am free. Oh, I am free. And lost another one. I am free. I am free. I am free. And lost another one. I am free. I am free.
Hallelujah. Woo. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of Angels. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God. Glory to God. Glory in the highest. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of Angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. You're the same yesterday, today, and tomorrow, God. Hallelujah. You're the same God. And we worship you. We praise you. We honor you, Lord. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generation. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opens up the ocean. I need you now to do the same thing for me, Lord, for us, Lord. Hallelujah. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you.
how I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, yes Lord, who made the shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. You're faithful, Lord. You are faithful, oh God. Same yesterday, today, and forever, Lord. Hallelujah. You're the same God, oh Lord. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You are providing then, and you are providing now. You are the same God. You are the same God. You move in power then, God move in power now. You are the same God. You are the same God. You are a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same God. You are a Savior then. You are a Savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now.
rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. You're faithful, Lord. You're faithful, Lord. You're the same God. You are, oh Lord. Yesterday, today, and forever. You're the same God. And we worship you. We honor you. We glorify you, Lord. We praise you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, you are the same yesterday, today, and forever, O Lord. Hallelujah. And kung paano mo pinagpala ang mga people from the Bible in the Old Testament and the New Testament, O Lord, you're the same God who will provide, you will bless, and you take care of us, O God. Hallelujah, sa araw-araw. You will never leave us, you will never forsake us, O God. Hallelujah. Ano mang battles meron kami ngayon, Lord, you are here with us, O God. Kasama ka namin every step of the way, O God. Hallelujah. And we will continue to thank you. We will continue to honor you. We will give you back all the praise, O God. Hallelujah. Sapagkat our lives will never be the same again. And Lord, lahat ng narito, Lord, at lahat pa ng mga kapatiran na namin na wala rito, O God, we lift them up, Lord. Hallelujah. Anumang sitwasyon, naroon sila ngayon, O God. Hallelujah. Bless them, O Lord. Bless them, O God. As you bless us here, O Lord. Hallelujah. And we lift up, Lord, lahat ng gagawin pa namin. Lalo-lalo na sa iyong salita, sa iyong mensahe sa umaga na ito, Lord. Ngayon pa lang kiniklaim na namin all the victories, O God. Hallelujah. All the blessings, O Lord, from your words, O God. All the strength, all the encouragement, all the power, O Lord. Hallelujah. We bless you, Lord. We bless you, Lord. And we give you back all the praise, honor, and adoration. At lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Praise you, Lord. Amen. Okay. Pag-usapan po natin to. Pakilabas nga nung aking teksto. Nung last week, pinag-usapan po natin ang paano manalangin. Ngayon naman po, pag-uusapan natin uli ang paano manalangin. Last week, yan. Last week ay pinag-usapan natin yung how to pray. Ngayon naman po, pag-usapan natin yung Jacob's Prayer. Maganda to. Nabasa ko po ito sa aking devotion. And I really blessed doon sa prayer ni Jacob. At ako po'y naniniwala na sa ating bawat believers dapat ay marunong din tayo mag-pray. Unang ganito, di ba last week pinag-usapan natin how to pray. Ngayon naman, what to pray. Di ba? Hindi ka lang marunong manalangin, kundi kadalasan, ano ba yung hinihiling natin? Ano bang ipinagpipray natin? Ano ba yung mga immediate needs natin? Halimbawa, yun pong Genesis chapter 32 verse 9 to 12, maganda yan eh. Ito po ay covenant. Sabi ko, bow po, bow. Hindi naman. Si Jacob ay isang lalaki na mama's boy. Yes, mama's boy siya at lalaking pantahanan. Ang kanyang kapatid si Esau, isang mangangaso, malago ang kanyang balahibo, balbon siya. Ito naman si Jacob, opposite. Medyo mahina ang katawan niya kasi nga ay lalaking pantahanan, kasama lagi ng nanay niya. Paborito. Ang paborito ng tatay, si Esau, ang paborito ng nanay, si Jacob. Si Jacob po ang bunso sa kambal.
Di ba? Si Esau ang panganay kasi naunang inilabas yung kanyang daliri. Di ba? Pero si Esau ang panganay, kaya lang nagkaroon ng kaunting problema. Susunod pag-aralan natin yon, yung the benefits of the birthright. Ngayon, ito naman ay si Jacob yung bunso. At ninakaw ni, alam niyo ba ang meaning ng Jacob? Di ba ang Jacob ay? Ano? Yes, mandaraya. Yun ang ibig sabihin ng Jacob. O kaya pag nagpangalan kayo sa anak ninyo, huwag niyang pagpangalan ng Jacob, ha? Kasi ang Jacob mandaraya eh. Tama, no? Tama ba? Kasi yun ang sabi dyan eh. Kasi dinaya niya, okay. Ilang beses pa nandaya si Jacob, kung alam niyo ang story ni Jacob. Diba? Dalawa lang ba? Kasi dinaya niya yung blessing. Hindi. Yun nga, yung birthright, meron pa. Dinaya niya rin kasi si yung kanyang bianan eh. Di ba? Basahin niyo yung story ni Jacob. Di ba nilagyan niya doon sa painuman ng mga tupa, nilagyan niya ng mga batik-batik, para pag naglihi yung mga tupa, makikita nila yon, so manganganak ng batik-batik kasi lahat ng batik-batik kanya. Tama, di ba, no? Nabasa niyo yon? Sige, yan. Pero tingnan muna natin ng konti. So, pinalaya siya kasi ninakaw niya yung kanyang yung blessing, at dahil sa sobrang galit ni Esau, ay yung kanyang pinagtangkaan ang buhay ng kanyang kapatid ni Jacob. So, sabi ni Rebecca ng kanyang ina, galit na galit yung kapatid mo, tumakas ka, pumunta ka doon sa aking kapatid na si Laban, doon ka tumira kasi papatayin ka niya hanggang sa lumamig ang kanyang kalooban sa'yo. So, yun ang istorya. Nung siya'y naglalakbay, papunta sa Haran, sa kanyang, doon sa kanyang kapatid, sa kanyang tiyuhin, nakatulog si Jacob. Habang siya'y sa pagod, nakatulog siya at siya'y nanaginip. Ang kanyang panaginip, doon sa kanyang ulunan, merong isang napakataas na hagdanan at sa hagdanan na yon ay nag-aakyat manaog ang mga angel. Diba? Tapos kumuha siya ng mga bato, nilagyan niya ng bato at pinangalanan niya, sabi niya doon, tinawag niya itong Bethel. Bagaman ang original name nun ay Luz, ang tawag nung iba ay Luz, pero ginawa niyang Bethel. Ang ibig sabihin ng Bethel ay Gate of Heaven. Diba? Sabi niya, anak ko, ang lugar pa lang ito ay isang lugar na pintuan papunta sa langit. So, kasi mayroong hagdanang mataas, nag-aakyat manaog doon. So, doon siya, tinawag. At siya'y gumawa ng bow. Ito yung maganda. Mamaya pag-usapan natin, pero tingnan muna natin yung bow. Genesis 28, verse 20 to 22. 3 verses lang to. Sabi din, then Jacob made a vow, saying, if God will with me, yun ang una, if God will be with me, kung ako'y sasamahan ng Diyos, and I will watch over me in this journey, I am taking and will give me food to eat and clothes to wear. Galing yung kanyang vow. Masyadong detalyado ito. Kung sasamahan ako ng Diyos at ako'y kanyang babantayan sa paglalakbay na ito, at bibigyan niya ako ng pagkain na aking makakain, ng damit na aking isusuot, so that I return safely to my father's household. So hanggang sa kanyang pag-uwi uli, yung kanyang plano uling pag-uwi. Then, the Lord will be my God, and this stone that I have set up as a pillar will be God's house. God's house. And ganda ito, and all that you give me, galing blessing na to. And all that you give me, I will give you a tenth. Wow, nangako siya, Lord, lahat ng blessing ko, lahat ng pagpapala ko, ibibigay ko sa iyo yung 10%. Last week, pinag-usapan natin yun, nabanggit ko yung kahalagahan ng
tithes natin, yung 10%. Ang 10% is not part of the law. Hindi ito kasama sa law. Ano? Wala namang nagturo kay Jacob na magbigay ng 10, but he knows. Sabi niya, Lord, kung pagpapalain mo ko, lahat ng blessing, lahat ng pagpapala mo, ibibigay ko sa iyo yung 10%. Kasi yun yung key ng blessing. Yun yung susi ng blessing. Kasi yun ay para sa Panginoon. Diba? Pinag-usapan natin na kapag nagbigay ka ng 10, hindi ka nagbigay sa Lord, binalik mo lang yung talagang para sa Panginoon. And that will be the key for blessing. Kung gusto mo tuloy-tuloy ka, kung hindi ka naman magbibigay ng 10, don't worry. Hindi mababawasan ang pagiging Diyos ng Panginoon. Amen? Hindi siya ma-affect. Note, hindi kailangan ng Diyos ang 10% mo. Hello? Hindi kailangan ng Diyos yung pera mo. Bakit? He owns everything. Siyang may-ari ng langit ng lupa at lahat ng bagay na narito. Hindi niya kailangan yun. Sinong may kailangan nun? Tayo. Kaya nga tinuruan tayo ng Panginoon to give para maging yung blessing, maging pagpapala sa atin. Kasi yun yung susi ng blessing. So, kasi nga, pag nagbibigay ka kasi nagtatanim ka eh. So yun yung sabi ni Jacob, Lord, lahat ng blessing na ibibigay mo sa akin. Blanco siya, hindi niya alam kung ano magiging buhay niya, hindi niya alam kung ano magiging kapalaran niya. But Lord, ito yung aking vow, ito yung aking pangako. Ibibigay ko lahat ng 10% na ibibigay mo sa akin. So maganda, no? So ito vow niya to. Puntahan natin yung teksto natin. Genesis chapter 32, verse 9 to 12, after 21 years. Diba? After 21 years na. Anong sabi ng ano niya? Then Jacob prayed. Pabalik na siya eh. Kasi masyado ng torture ang nangyari sa kanya. Sabi nung maraming beses nang dinaya siya ng kanyang tiyuhin, at the same time kanyang biyanan. So gusto niya nang bumalik sa kanyang tahanan ng kanyang ama. Kasi vow niya rin eh, Lord, hanggang sa makabalik ako. So gusto niya nang bumalik sa kanyang tahanan ng kanyang ama. Then sabi ni Jacob, pray, O God, my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you who said to me, go back to your country and your relatives. Note, maganda rito, no? It's very clear. Gusto niya bumalik kasi sinabihan siya ng Diyos, go back to your relatives. Go back to your family. So sabi dito, and I will make you prosper. Wow, may blessing. I will make you prosper. I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant, sabi ni Jacob. I had only my staff when I crossed this Jordan. Wala raw siyang hawak. Baston lang eh. But now I have become two camps. Kung dalawa na yung kanyang dalawang grupo na. Meron na siyang maraming anak. Save me, I pray, from the hand of my brother Esau, for I am afraid that he will come and attack me, and also the mothers will their children. But you have said, I will surely make you prosper, and will make your descendants like the sand of the sea, which cannot be counted. Galing, ano? Kanino sinabi ito ng Panginoon? Una, kay Abraham. Okay. Note, hindi naman nakita si Abraham at saka si Jacob. Pero alam niya yung covenant. So meron siyang 4 na prayer na ito ay, sabi ko nga, sa lahat ng mga mananampalataya, applicable ito sa atin at pwede natin itong personal na i-apply, itong panalangin ito ni Jacob. Ano yung unang prayer? Sabi nga, Jacob was fearful and distressed as he approached Esau territory. Habang naglalakad kasi sila, habang pabalik doon sa bahay ni Isaac, naiisip niya yung galit yun ng kanyang kapatid, at habang palapit, lalo siyang kinakabahan. Diba? Habang palapit, lalo siyang natatakot. Lalo siyang kabado. Talagang para bang ang bigat ng kanyang paa na ihakbang pabalik sa kanyang tahanan ng kanyang ama sapagkat siya'y natatakot. Note,
kasama niya, umalis siya rito, pag binasa niyo po ito ng tuloy-tuloy, ang ganda eh. Mabagal po kasi ang paglalakbay nila. Bakit? Kasi una, kasama niya yung kanyang mga anak, yung mga bata. Yung lahat ng anak niya, kasama niya rin yung lahat ng kanyang mga tauhan. Yung mga servants niya na tagapastol niya ng kanyang mga kawan, kasama niya rin yung kanyang lahat ng mga marami sila. Kasama yung mga tupa, yung mga kambing, lahat ng mga kayamanan niya. Kaya pag binasa niyo po ito, ng tuloy-tuloy, makikita niyo, wow, 21 years after, si Jacob ay isang napakayaman. Di ba? Binless siya ng Panginoon. At makikita niyo rito. So ang prayer niya rito ay, yes, pwede tayo mag-pray ng prosperity. Hindi naman po masama yun. But ito yung kanyang unang prayer. Ang unang prayer, sabi nga, ito yung prayer niya. Dahil naalala niya ang ginawa niyang kasalanan sa kanyang kapatid at siya'y natatakot, then Jacob, he prayed for protection. Tama? He prayed for protection. Sabi ni Jacob reminded God of His promise of protection for those who follow God's will. Yan. Sabi ni Jacob, Lord, pangako mo, sa lahat ng sumusunod at sa lahat ng ginagawa ang iyong kalooban, you will protect them. Then, he prayed for protection. Ilan dito yung every time nagpipray tayo ng protection? Di ba araw-araw prayer natin to? Prayer natin sa sarili natin, prayer natin sa ating pamilya. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari araw-araw, ano? Doon nga sa Batangas may isang pamilya tutulog sila sa kanilang bahay. At bigla na lang na may rumaragas ang isang truck na malaki na puno ng kargang bakal at sinagasaan ang bahay nila. At lahat ng nando sa loob ng bahay, patay. Natutulog lang Diba? Rumagasa yung isang malaking truck, patay. So, we need protection. Doon sa Antipolo, doon sa pababa, may natutulog din doon sa may bahay, doon sa gilid ng bundok, may natutulog yung isang bahayan, mayroong isang truck na nahulog. Nabaksakan din yung bahay. Hindi natin alam. Minsan pwedeng lumindol, bumagyo, ganyan. Anything pwedeng happen. Sabi nga, anything happen. So si Jacob, ang prayer niya, protection. Bakit? Specific siya, sabi niya, nakikita niya yung mukha ng kanyang kapatid na galit na galit. Di ba? Yung mukha ng kanyang kapatid na gusto siyang patayin. So then he prayed, Lord, protect me. Kaya sabi niya, Jacob reminded God of His promise of protection for those who follow God's will. Yun, tingnan niyo yung verse 9. Sabi sa verse 9, then Jacob prayed, O God, my father Abraham. Wow, reminder niya, Lord, ikaw ang Diyos ni Abraham, the God of my father Isaac. Ngayon, tatlo na yan ano? God of Abraham, God of Jacob, of Isaac, and the God of Jacob. Dinadagdagan pa naman ng iba the God of David. Diba? So, labi niya dito, Lord, you who said to me, go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. So sabi niya, Lord, niremind niya, Panginoon, ikaw naman na nagsabing bumalik ako sa aking mga mahal sa buhay, sa aking bahay ng aking ama, sa aking mga kamag-anak. Then, although yung pinanggalingan niya, kamag-anak din yon dahil kapatid ng nanay niya. Pero sabi sa kanya ng Panginoon, go back. Namaya makikita nyo kung bakit siya pinababalik ng Panginoon sa tahanan ng kanyang ama. So, protection. Yan isang magandang panalangin. We always pray for our protection. For the protection nating sarili natin, protection ng pamilya natin, ng mga mahal natin sa buhay. Amen? Amen ba? So, every day we pray for protection. And, siyempre, inire-remind din natin
Huwag natin kalilimutan that the Lord bless and protect those who, sabi doon, those who follow God's will. Yan. Number 2, isa natin ng konti. Para matapos agad tayo, may election pa eh. Number 2, then Jacob, anong pangalawa niya? Una, he prayed for protection, and pangalawa, he prayed for blessing and help. Blessing and help. Jacob awareness of his unworthiness. He expressed his gratitude for God's past blessing and help. Ano sabi ng verse 10? I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. I had only my staff when I crossed this Jordan, but now I have become two camps. Grabe, ano? Pagka binasa nyo yun na tuloy-tuloy, maiintindihan nyo kung ano yung two camps eh. Kasi hinati niya when Jacob approaching his brother, hinati niya yung kanyang mga tauhan at saka yung kanyang mga anak. Ano mo si Jacob? Ano yan eh? Medyo kwan talaga. Mandaraya. Alam mo ginawa niya? Yung kanyang paboritong asawa at mga anak, inilagay sa likod. Di ba? Di ba tama? Tapos yung mga anak niya, doon kay Leah at doon sa kanyang mga kabit, yung una silang naka-front. Para sabi ni Jacob, okay, pag inatake tayo, yung nasa likod, takbo kayo ha. So, isa-save niya yung kanyang mga paborito. Talaga si Jacob, may favoritism talaga. Mandaraya. Din pati yung mga anak niya, dinadaya, ano? Sipin mo yon. Sabi niya, ano tayo ha? Ganito. Yung unang kampo, kayo ang naka-front. Pangunahan mo yan, Leah. Yung mga anak yung mga anak niya kay Leah at saka doon sa mga tauhan ni Leah, doon kayo sa harapan ha? Yung anak ko kay Rebecca kasi paborito niya doon. Sa likod, malayo. Ang distansya malayo. Yung makakatakbo talaga. Kaya nga doon ang word na two camps. So, yung hinati niya para daw pag umatake. Then he prayed. Sabi niya yung pray niya, blessing and help. Kasi sinabi niya, Lord, pinagpala mo na ako eh. Benless mo na ako eh. Tungkod lang ang dala ko nung umalis ako. Pero ngayon, I have two camps. Ibig sabihin, marami na talaga siyang property. Marami na siyang, hindi lang marami siyang asawa, may mga anak siya, marami siyang anak. Marami siyang tauhan at marami siyang kawan. Maraming mga tupa siya. Meron siyang mga kambing at iba't ibang may mga asno siya. Marami siyang kayamanan. Kasi nung araw, ang kayamanan naman hindi lang gold eh. Kung hindi yung property niya, hindi lang din yung lupa, kung hindi yung mga kawan. So mababasa niyo yan kahit kay Job, di ba? Okay. So he prayed for blessing and help. So kanina, he prayed for protection. Di ba nagpipray din tayo ng protection? Amen? O sino naman sa atin ang nagpipray ng blessing at saka ng tulong galing sa Diyos? O di ba araw-araw nagpipray tayo? O di para tayo si Jacob, pero for sure hindi tayo mandaraya, no? O, hello, taas ang kamay ng mandaraya, for sure walang tataas. Kasi walang aamin. Sabi niya. May mandaraya bang Kristiyano? Sa palagay niyo meron? Meron ba? Sino nagsasabi na may mandarayang Kristiyano, taas ang kamay? Sino nagsasabing wala? Hindi niyo alam? Taas ang mga sinungaling. Taas yung hindi alam ang kanyang isasagot at yung kanyang ginagawa. Pag sinabing ganito, ayaw magtaas, walang ganito. Ano nyo, ibig sabihin, ano kayo, undecided? Hindi nyo kilala yung sarili nyo? O minsan sabi niya, hindi kasi pastor, nahihiya lang. Ayaw lang umamin. Oy, di ba may mga Kristiyano din naman may mga Kristiyano din naman daraya. Tama ba? Amen ba? Sabi ng, tingnan nyo katabi nyo. Sige, tingnan nyo kanan at kaliwa. Tingnan nyo. Yan. Anong nakikita nyo? Tapat ba?
Sige, sabihin yung mandaraya yan, sasampalin kayo niyan. Kung gusto nyo magkaroon ng kaaway, sabihin yung mandaraya yan. Meron. For sure, meron. Oh? Saan ba unang dinadaya ng Kristiyano ang Diyos? Ang Diyos? Saan? O, sa inyo nang galing yan, ha? Hindi sa akin yan. Tama ba? Yes. Minsan, ganito eh. Tinuturo natin po yan. Tandaan po natin. Kasi gusto lang ng Panginoon na pagpalain tayo. Kaya tinuturo din natin dito, hindi lang basta para manalangin. Minsan, mahalaga din kung paano tayo manalangin at kung ano yung ipinapanalangin natin. So, si Jacob nalangin ng protection, he pray for blessing and help. Hindi po kasalanan at lalong hindi masama ang manalangin na pagpalain ka ni Lord. Amen ba? Tama ba? Ano, Ate Aw, masyado ka malungkot. Nakalumbaba ka eh. Ano ang binubulay-bulay mo? Hello, tama dito? Okay ba kayo dito? Okay, sige. Next. Number 3. Yan. He prayed for deliverance. Yan. Kanina, protection. Yung ingatan sila ng Panginoon. Ngayon naman, deliverance na. So, pabigat na. Sabi diyan, Jacob prayed for deliverance. Anong sabi ng verse 11? Save me, I pray, from the hand of my brother Esau. So, inano na ito, literal na. Talagang binanggit niya na to. Save me from the hand of my brother Esau, for I am afraid, and he will come and attack me, and also the mothers with their children. So, ang kanyang protection, ang kanyang prayer na ngayon ay deliverance na, salvation na. Di kailangan na yung tinatawag na talagang divine intervention ng Panginoon. So, we need a divine intervention. Ilan sa atin ang nagpipray ng ganyan? May mga sitwasyon tayo, mga kapatid, aminin natin hindi sa buhay po natin, na divine intervention lang ng Panginoon ang kailangan natin. Talagang minsan hindi na natin alam ang gagawin natin. And then we pray for divine intervention, yung deliverance ng Panginoon sa buhay natin. Minsan kapag may sakit, minsan talagang may pangangailangan, kailangan ng pantuition ng mga anak, lalo na ngayon magpapasko. Alam niyo pagka magpapasko ang maganda, last week, nabasa ko doon sa Facebook, nagagalit si Andres Bonifacio eh. Nagagalit si Andres Bonifacio. Pinalitan daw kasi yung birthday niya. Sabi ko, hindi naman pinalitan yung birthday. Inilipat lang yung holiday. Di ba? Hindi naman yung birthday ang inilipat yung holiday lang. Okay, ganito. Kasi dyan mo makikita, alam niyo po ba na sa mga desisyon ng isang pangulo o ng isang leader, malalaman mo ang kanyang takbo ng kanyang utak kung siya ay nasa corporate o kung ang gusto niya ay sa yung leadership. Tingnan niyo. Sinong mga presidente ang gumagawa ng ganyan dati? Ang founder niyan, si Marcos Sr. Si Marcos muna, ganyan. Tapos, ang umulit niyan, si kay Gloria, pinapahaba talaga. Kasi, si Gloria kasi ekonomista siya eh. Doctor of Economics siya, alam niya kung patakbuhin eh. Ngayon, Marcos, kay Duterte hindi niya ginagawa, Kasi kahit ang holiday ay Thursday, tapos yung Friday, may pasok pa rin. So, kasi sa kanya, leadership, iba ang kanyang, Sabi nila, hindi, pareho yung wala pong masama sa lahat ng desisyon niya na Pangulo. Alam nila bakit? Kasi, sa panahon ni Duterte, pinuprotektahan niya ang negosyante. At binubuhay niya rin. Kay Marcos,
binubuhay niya ang ekonomiya, lalo na ang turismo. O di ba pag long holiday, pagka long weekend yan, di ba? Puno ang mga pasyalan at saka ang mga resort. Di ba? So buhay ang ekonomiya. Ganyan. Nagagalit naman ngayon ang ibang negosyante. Yung ibang negosyante natutuwa, pero yung ibang negosyante nalulungkot. Bakit? Kasi nagbabayad sila ng mahal. Tapos kailangan tumakbo yung kumpanya nila, pero dahil matahaba ang holiday, so mag-i-stop. Pag nagpatrabaho naman sila, doble naman ang sweldo ng iba. No? So, pareho po yan. So ngayon, ito ang ating, bakit ko tinanong to? Dahil ko nabanggit po ito. Ano bang kinalaman ito sa deliverance? Ano ba ang isa sa pinakamalaking problema ng mga Pilipino, at bawat sa ating ngayon? Saan ba kailangan ang divine intervention ng Panginoon? Ngayon magpapasko, kailangan natin ng pera. Diba? Yung iba may 13 month, yung iba may 14 month. O diba? Yung iba month lang. May 13 month, may 14. Oy, meron nga 16 month pa akong narinig Pero yung karamihan, month lang. Ano? O, yung mga nanay daw, depende yan sa intriga. So, depende, ano? O yung iba nga, may mga bonuses pa. Malalaki pa ang bonus nung iba. Sabi ni Lord, magpapasko na naman. Ako, kailangan po namin ang divine intervention. Ano? At ang mga ninong at ninang po namin, nagpaparamdam na ang mga inaanak. Ano yan? Meron akong nabasa kanina, natutuwa ko. Biglang na kumusta. Kumusta po, Ninang? How are you? Ninong, kumusta po? Magpapasko na kasi, kaya nangungumusta na. Yung 11 months, hindi nangungumusta Bahagi ng mga Pilipino yan. Sabi nga, ang haba kasi natin mag-celebrate ng Pasko Ano, only in the Philippines daw, na 4 na buwan ng celebration ng Pasko pagdating na September, Pasko na Pero alam niyo po ba, maganda? Diyan tayo hinahangaan ng ibang bansa. At isa yan sa sikreto ng bansang Pilipinas, kaya nabubuhay ang ekonomiya natin. Diba? Kaya umiikot. Naku ngayon, buhay na naman ang mga tiyanggian. Diba? Maraming mga negosyante pagdating ng Pasko. Ano? Maraming mga negosyante ang nabubuhay at maraming nagkakaroon ng hanap buhay pagka Pasko. At saka ang ganda sa Pasko, ano? Kasi pag-usapan natin next month yan. Ano? So, ang kay Jacob na prayer niya, Lord, save me. Saan? From the hand of my brothers Esau, for I'm afraid that he will come and attack me. And also the mothers will and their children. So pray for deliverance. Pray for salvation. Yan. Nagpipray ba tayo ng salvation? Hello? Di ba napipray tayo, pati yung mga labos natin, hinihingi nating iligtas ng Panginoon? Tama ba? Amen? So, nagpipray tayo for salvation. Sabi ko nga sa inyo, bakit tayo nagpipray ng salvation? Di ba one time, binanggit ko sa inyo, kahit kaninong tao mo itanong sa buong mundo, walang tao ni isang tao sa buong mundo na handa siyang mamatay. Naniniwala kayo doon? Di ba? Binanggit ko sa inyo. Lahat ng tao sa buong mundo, karamihan sa atin, hindi tayo takot mamatay. But we are not ready. Tama ba? Kasi may experience nakita ko yan sa amin Hindi tayo takot. Anytime, sabi, Lord, kung kukunin mo ako, ready na ako. Yung word na ready, medyo hindi applicable. Bakit? Kasi kapag sinabi mong ready ka na mamatay, pag nagkasakit ka, huwag kang iinom ng gamot. Huwag kang pupunta sa doktor. Tama?
At pag sinabi ng doktor mamamatay ka na, dapat, wow, excited ka dapat. Ready ka na di ba? Dapat nagtatatalong ka, dapat nagsisisigaw ka, yay, mamamatay na ako. Meron ba kayo nakitang ganon? Ilan sa inyo may nakitang nagtatatalon, nagsisisigaw at mamamatay na siya? Hello? O di ba hanggang huling hininga, lumalaban tayo, umiinom tayo ng gamot, gumagastos tayo, pumupunta tayo sa doktor, patay lahat ng, basta may nabalitaan tayong mga herbal medicine, nilalaklak natin. Di ba? Bakit? Kasi gusto nating gumaling, gusto nating lumakas. Tapos sabi mo, ready kang mamatay. Hindi ka ready. Maaaring hindi ka takot, but not ready. Tama? Amen ba? O gusto nyo ko i-condemn? Sasabihin mo si pastor talaga sinungaling. Kahit naman po ako. Hindi ako takot anytime, but I am not ready. Yes. Maraming nagtatanong sa akin, Pastor, ready ka na bang mamatay? Hindi pa, hindi ako ready. Hindi ako takot. Pero hindi ako ready. O ganun tayo. Si Jacob, then he prayed for salvation. He prayed for protection. Di ba? He prayed for blessing and help. Then he prayed for deliverance. Di ba ganyan di tayo mag-pray? Amen? O ito, sa last thing na natin to. Ito medyo ano na tong last na to. Maganda to. Ito yung conclusion ng lahat ng ito. Number 4, sa verse 12, sabi niya, ito yung prayer niya, he reminded God for His purpose and covenant. Sa kanyang pananalangin, then he reminded God. Sabi niya, Jacob stated the ultimate reason for requesting God's protection to fulfill God's servant's purpose in his life. Ano sabi niya sa verse 12? But you have said, I will surely make you prosper and will make your descendants like the sands of the sea, which cannot be counted. Oh, ano sabi niya, Lord? Ano sabi niya, Lord, ingatan mo ako, protektahan mo ako, pagpalain mo po ako, at iligtas niyo po ako. Bakit? Ano sabi niya, Lord, alalahanin mo yung pangako mo. Ang sabi mo, sabi ni Jacob, Lord, alalahanin mo, may purpose ka sa buhay ko. Lord, alalahanin mo yung covenant mo sa tatay ko at sa lolo ko. Di ba? Ano sabi niya? Lord, sinabi mo ang aking angkan ay magiging kasing dami ng buhangin sa dagat. Pag pinatay mo ako, masisira ka sa covenant mo at sa pangako mo. Hello? Nakita niyo yun? Sabi ng Panginoon, tingnan mo ikaw, Jacob, ngayon, obligado ko talagang kitang iligtas. Pambihira ka talaga, Jacob. Pati ang Diyos gusto mong dayain. Pati ang Diyos gusto mong suhulan. Ano sabi niya? Lord, your promise, gagawin mo kung ang aking angkan mas marami pa sa dagat, sa buhangin sa dagat. Pag ako namatay, wala na ang pangako mo. Lord, your covenant sa aking lolo, wag mong kalilimutan. Lord, yung purpose mo at yung pangako mo sa akin. Wow. Nag-pray ba kayo ng ganyan? Have you prayed na kaganyan, Lord? Your promise. Lord, alalahanin mo yung covenant mo sa akin. Lord, sinabi mo, you will bless me and protect me and save me. Hello? Paano ka magpipray ng ganyan kung hindi mo alam ang layunin ng Diyos sa buhay mo? Hello? Hello? Paano ka magpipray? Paano mo i-remind ang Diyos sa mga pangako sa buhay mo kung wala naman ang Diyos na pinangako sa buhay mo? At lalo nang mahirap mag-pray ng ganyan kung hindi mo alam kung ano ang layunin mo sa buhay mo, kung bakit ka narito sa lupa. Hello? Di ba? Anong lagi nating naririnig kapag may taong namatay at kinuha? Tapos na kasi ang Diyos sa kanya. O, di ba? Naalala ko one time, yung isang si Brother Eddie Villanueva, nung bata pa siya, estudyante pa ako noon sa Bible College. Sabi niya ganito,
One time daw, pagdating niya sa bahay niya, sa Bulacan, hinagisan sila ng granada. Yung bahay niya. So, sumabog doon sa harapan ng pintuan ng bahay niya. Tapos, inaambo sila sa kotse. Yung pinagbabaril yung kotse niya. Then sabi niya, nag-pray siya, sabi niya, Lord, ano gagawin ko? Sabi ng Panginoon sa kanya, don't worry, Eddie, hanggat hindi pa ako tapos sa iyo, I will protect you. Mabubuhay ka kasi hindi pa ako tapos sa iyo. So hanggang ngayon, buhay pa siya. Di ba? Kasi hindi pa tapos ang Diyos. May ipinapagawa pa ang Diyos sa kanya. Hindi ka pa kukunin ng Panginoon hanggat may ipinagagawa ang Diyos sa buhay sa iyo. Hanggat ang Diyos may ipinagagawa pa sa iyo. Pero kapag tapos na ang bahay mo, kukunin ka na ni Lord. Nakuha niyo ibig sabihin? Pag tapos na sa iyo, wala na. Cut off na eh. Hanggat may ipinagagawa ang Diyos sa atin, iingatan at puprotektahan tayo ng Panginoon. Dapat, ganito. Di ba lagi ko sinasabi, know your purpose. God has a covenant sa iyo. Bawat isa, naniniwala ba kayo? In every individual, bawat mananampalataya, meron ang Diyos na specific na covenant sa iyo. Mayroon ang Diyos na specific na ipinagagawa sa iyo kung bakit kanya iniligtas, kung bakit niya tinawag. Amen ba? Naniniwala kayo doon? Bawat isa sa atin may pangako ang Panginoon. Then alam mo yun mo, Lord, ano yung pangako mo sa akin? Lord, this is your promise according to your word. Yun ang sinabi ni Jacob, Lord, according to your word. Remember, your promise, your covenant to my father. Sinabi mo, bumalik ako eh. Sinabi mo, Lord, sa iyong salita, your promise sa aking lolong si Abraham. Gagawin mo akong kasing dami, ang aking kasing dami ng mga buhangin sa dagat. Your promise. O di ba ganun tayo? Ilan sa atin na narito? Specifically, alam mo, kung bakit andyan ka ngayon at kung bakit andito ka ngayon sa simbahan ito, kung bakit ka nakaupo. Di ba, ano? Alam mo, nung minabasa ko ito sa aking devotion, sabi ko, Lord, you know my purpose. Ako sa sarili ko, alam ko. Sa sarili ko, alam ko, kaya nga ako tinawag ako ng Diyos eh. Tinawag ako ng Diyos para magturo, mag-aral lang salita niya. Hindi ko nga lang alam kung hanggang kailan. Pero, ang Diyos may covenant sa akin. He promised. Kayo, meron ba? O nalilito kayo, ano nga ba? Kasi kung hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay ngayon, may problema ka. Kung hindi mo alam kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay mo, go back to your Bible. Open your Bible. Read it and meditate it. Meditate it and talk to God. Lord, what is your purpose? Hello? Ako, lahat naniniwala ko. Tayong lahat mayroong iniutos ang Diyos. Marami siyang commandment sa atin eh. Ano yon? Yung isang utos niya, go and make my disciples of all nations. Yan, kasama yan, di ba? Yung soul winning. Yung pagpapalawak ng kaharian ng Diyos, iniatang sa atin ng Diyos yan. Pero siyempre, lahat may tungkulin tayo sa harapan ng Panginoon. May tungkulin tayo sa kanyang kaharian. Ano sinabi ko sa inyo nung last Sunday? Ano yung binanggit ko sa inyo? Ang pinaka-worst na tao sa buong mundo ay ano? Ang pinaka-failure na tao sa buong mundo ay ang taong ang taong ginagamit mo ang iyong talento at ang iyong mga kaloob para sa sarili mo lang kapakanan. Di ba? At ang pangalawa ay kung nabubuhay ka para sa sarili mo lang. Yun yung pinaka-worst. Yun yung pinaka-failure na tao na ginagamit mo ang talentong ibinigay sa iyo ng Diyos at ang kaloob ng Diyos sa iyo para sa sarili mo lang. At nabubuhay ka para sa sarili mo lang. Di ba? Kasi God created you and me for His purpose. God has a covenant to everyone, kagaya kay Jacob. God has a
covenant kay Jacob, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. At kung si Jacob ay pinatay at hinayaan ng Diyos na napatay ni Esau sa kanyang galit, kung hindi pinapaglubag ng Diyos ang galit ni Esau sa kanyang kapatid, walang Israel ngayon. Amen ba? Walang King David, walang Israel. Pero dahil ang Panginoon may pangako kay Abraham at nanalaystay sa angkan ni Jacob, pinoprotektahan, iniligtas siya ng Panginoon, may Israel ngayon. At salamat dahil andito tayo ngayon. Kung wala ang Israel, wala rin tayo. Kasi tayo yung tinatawag na extension ng blessing ng Panginoon. Amen ba? Sabi nga, bagamat tayo ay mga Gentiles, tayo ay inadapt ng Panginoon. Sabi ko nga, salamat eh. Naging matigas ang ulo ng Israel at dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, inilipat niya ang pagliligtas sa Gentiles. Imagine ninyo ha, kung sa katigasan ng ulo ng Israel, naligtas tayo ng mga Hentil, ini-extend ng Panginoon ang blessing sa ating mga Hentil, how much more kaya kung ang Israel naging masunurin sa Diyos? Yung katigasan ng ulo naging blessing sa atin. Pero how much more kung naging obedient sila sa Lord? Ano pa kaya yung blessing? Ano? Sabi nung isa, kung ang Israel ay hindi naging matigas ang ulo at hindi naging suwail sa Diyos, walang Palestinians ngayon. Tama ba? Kung si Abraham ay naging masunurin sa Diyos, walang Saudi Arabia ngayon. Naniniwala ba kayo? Hello? Kaya nagkaroon ng Saudi Arabia eh. Dahil nagkaroon si Abraham ng ibang layunin. Hindi niya sinunod, hindi siya nakapaghintay sa Diyos. Kaya pinanganak niya si Ismael. Eh, paano kung si Isaac lang ay pinanganak niya, di walang Ismaelites, di walang Saudi Arabia. Kung naging masunurin ng Israel sa Diyos, walang Palestinians, walang Gaza, walang Hamas. O, di ba? Hello? Ayan. Maaaring meron, pero definitely hindi kagaya ngayon. Kung tayo ay marunong sumunod sa kalooban ng Diyos at ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, for sure, magiging mas maganda ang takbo ng buhay natin. No, hindi ko sinasabing walang problema. Hello? Hindi ko sinasabing walang pagsubok sa buhay. Hindi ko sinasabing hindi kayo magkakasakit, lalo nang hindi ko sasabing hindi kayo mamamatay o tayo mamamatay, but ang lahat ay magiging maayos at maganda ang takbo. Amen? Kasi kasama natin ang Diyos. So, Jacob's prayer. He prayed for, number one, he prayed for protection. He prayed for blessing and health. He prayed for deliverance, and then he reminded God his purpose and covenant. Wow. O madali niyong tandaan. Pwede niyong magamit sa inyong mga cell group. Pwede niyo itong pag-usapan. Ano yung huling-huli? Pakilagay nga. Yan. Jacob's prayer is a pattern for all believers who end themselves in life-threatening circumstances. So note, whatever circumstances na meron tayo ngayon, we can pray kagaya ni Jacob sa Panginoon. Amen? Amen? Kagaya ni Jacob, we can pray to our God. In any circumstances na meron tayo, let's pray. Hallelujah. Sige po, yuko po kayo. Then pray to the Lord. Pwede niyo po bang bigyan ng pansin? Ano yung mga ipinagpipray natin? Ano yung inilalapit? Anong circumstances meron tayo ngayon? Ano po yung present circumstances na meron tayo? Meron po ba tayong mga problema?
Meron po ba tayong mga dinaranas na mga pagsubok sa buhay? O yung iba'y merong iniindang karamdaman? O ano yung iniisip natin? Maaaring sabihin, Lord, magpapasko na. Wala pa po kaming pera. Lord, magpapasko na. Magtatapos na ang taon. Kailangan po namin ng mga pang-tuition ng aming mga anak. O hindi circumstances, anong kalagayan? O maaaring nga iba sa buhay na ang iba sa mahal natin sa buhay ay may karamdaman, may mabigat na pinagdadaanan, then we can pray to the Lord. Pray to the Lord. Hallelujah. Manalangin po tayo. Manalangin po kayo. Panalangin niyo po. Kagaya ni King ni Jacob, we can pray to the Lord. I-remind mo. Remind God sa kanyang mga promises. I-remind mo ang Panginoon sa kanyang covenant. Sa kanyang mga pangako. I-remind natin ang Diyos sa kanyang, yung purpose natin, Lord. Alalahanin mo yung purpose mo sa buhay ko. Sinabi mo sa akin, Lord, your covenant, your promises, your purpose, O God. Hallelujah, Jesus. Lord, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa sa aming mga kapatid ngayon. Si Jacob po, Panginoon, ay yung anak ay nanalangin. He pray, Lord, for protection. And Lord, we need, Lord, also protection. He prayed, Panginoon, for blessing and help. Lord, we need blessing and we need help. He prayed, Lord, for deliverance. We need salvation, Panginoon. Lord, I know, God, ang aming mga kaluluwa, when we accepted you as our Lord and Savior, Lord, iniligtas niyo po kami. But Lord, yung aming physical salvation, hindi po namin alam, Panginoon, ang araw-araw na amin pong pamumuhay. Lord, sa aming mga paglalakbay, sa aming pagtulog o sa aming pamamahinga man, o sa lugar man kami nagpupunta, we need a deliverance. We need a protection, Panginoon, sa lahat ng kuko at kamay ng dyablo, Panginoon. Lord, we need a protection, Lord, sa lahat ng mga karamdaman. We need a protection, Panginoon, sa lahat ng mga viruses, Panginoon. Lahat, Panginoon, maging sa kahirapan, Panginoon, sa mga pangangailangan. We need, Panginoon, ang iyong tulong, ang iyong kaligtasan, Panginoon, at ang lahat ng mga pagpapala, Panginoon. Ikaw po ang nagbubukas ng bintana ng kalangitan at nagbubuhos ng pagpapala na walang silid sa sapat na kalalagyan. Ikaw, Panginoon, ang nagpapasikat ng araw sa araw-araw. Ikaw ang nagpapaihip ng hangin, bagamat hindi namin nakikita at hindi namin alam kung saan nanggagaling at kung saan pumupuntay. Ikaw ang may control. Panginoon, ang bawat patak ng ulan, kung saan ito papatak at kung kailan ito papatak, ikaw lamang ang nakakalam. Ganon din, Panginoon, sa aming buhay. Sa bawat pangangailangan, Panginoon, sa bawat pagpapala, Panginoon, ikaw po ang nagbibigay. And we need, Panginoon, ang iyong tulong. Kailangan po namin ang iyong gabay. Lord, amin pong inaalaala, Panginoon. And Lord, ikaw ay may mga pangako sa amin that you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Na ikaw ang nagsabi, Panginoon, that you will provide, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan. You will heal us, O God. Yan po, Panginoon, ang iyong pangako sa amin. Tinawag mo kami, Panginoon, mula sa kumpo ng mga makasalanan upang iyong mga manggagawa, Panginoon, upang kami maging iyong kamay na aabot sa mga nangangailangan. Kami maging mga bibig mo, Panginoon, na nagtuturo at nagpapahayag ng mga mabubuting balita, O God. Kami ang iyong pa na nagdadala, Panginoon, ng magandang balita sa mga dako kung saan mo kami pinapupunta. Ama, marami ka po, Panginoon, mga pangako sa amin. Ang aming kahilingan, Panginoon, samahan niyo po kami. Patuloy niyo pong iunat ang iyong mapagpalang kamay at abutin kami at iligtas po kami, Panginoon. Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, I declare blessing to each one of every one of us. I declare healing, Panginoon, sa lahat ng mga may karamdaman. Lord, I declare protection, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong mga mabubuting bagay na ginagawa, Panginoon, at maging sa mga sirkumstansyang dumarating sa buhay namin. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat sa gitna ng mga problema, doon mo kami pinalalakas. Sa bawat bagyo, Panginoon, na tunos na dumarating, nakikita po namin kami nagiging matatag at matibay na hawak ng iyong mga kamay. Salamat po, Panginoon, na patuloy niyo pong pagliwanagin ng iyong mukha sa amin at ikiling ang iyong pakinig sa lahat ng aming mga panawagan. Ito po ang aming dalangin, ang kapurihan at kalwalhati, binabalik po namin sa iyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.